Umaga pong muli sa ating lahat, mga kapatid nating nariyan sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, ng NCR, maging yung mga kapatiran natin sa ibang bansa ay binabati natin ng isang pinagpalang umaga sa umagang ito. Bagamat patuloy na nagkakaroon na ng development yung ating kalagayan ngayon from ECQ, yung iba ay naging moderate, yung iba ay naging general. So we are hoping that this pandemic will end soon, no? Sa tulong at biyaya ng Diyos. Nawa tayo itulungan palagi ng Panginoon at huwag tayong magsasawa sa ating mga panalangin, pagtawag sa Diyos at patuloy na pagtitiwala natin sa Kanya sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos pa din ang siyang may kapamahalaan sa lahat ng ating gagawin. So sa umaga pong ito ay palagay ko po it's about time na patuloy tayong humingi ng patnubay sa Panginoon dahil ang ating pag-uusapan ay yung issue ng paghingi ng mga alagad sa Panginoon. Sabi nila, Lord, increase our faith. Sabi doon sa Contemporary English Version, Lord, make our faith stronger. Sabi naman sa today's English version, Lord, make our faith greater. Napakaganda ng tunog, ano po ba? So, we are hoping that the Lord, the Holy Spirit will lead us this morning and guide us into His truth. Tayo pong lahat ay manalangin ngayon at hingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa isang muling pagkakataon. Actually, ito po ay aming pangwalong ulit o pangwalong beses na aming pagla-live and we're hoping na ang live na ito ay patuloy na kumonekta sa mga kapatiran upang magdulot ng lakas sa pananampalataya at hayaan, Panginoon, na kami sa kabila ng lahat ay masamahan, matulungan, ma-empower kami ng iyong mga salita at tulungan kami, Panginoon, na kahit sa ganitong kalagayan ay patuloy, Panginoon, mararanasan namin ang pagpapalakas ng aming loob, pananampalataya at lahat ng bagay, Panginoon Diyos namin. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa iyo namin tinitiwala ang umagang ito at patuloy namin idinadalangin ng mga circumstances ng mga kapatiran dyan sa labas. Hinihiling namin ang iyong salamat po, O Diyos, sa umagang ito at ikaw ang siyang patuloy na maghahari sa aming panonood, sa aming pakikinig, sa aming pakikibahagi sa umagang ito para po, Panginoon Diyos, na patuloy, Panginoong mabahaginan kami ng kalakasan galing sa iyo. Salamat po, O Diyos. Tanggapin mo ang aming pasasalamat at puri. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga pong muli. Sa umagang ito, tayo po ay patuloy na bibihiyaan ng Diyos mula sa Kanyang salita. Dito ba sa issue na ating pong pag-uusapan? Actually, ang ating pong teksto ay magmumula sa Lucas 17, no? At ito nga, binasa natin kanina na in-highlight natin yung ating pong usapin ng patuloy na pagbubulay ng kanyang mga salita. So dito po sa Luke 17 ay ganito po ang ating mapapansin. Pinoy version pala itong Bible na ito. Sige po, tingnan natin po sa mabuting balita, no? Meron pong mabuting balita. Ayan. Sige po, at kung kayo ho may banal na kasulatan, tayo po yung
bukas. Dito po actually ito yung parang immediate text natin, yung sinabi ng mga apostol na, Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Sa mabuting balita, sa AB, ang Biblia 2001 edition. Sa mabuting balita 2005 edition, ganito naman sinabi ng mga apostol sa Panginoon. Sabi nila, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Dito po sa mga salitang ito, kung kukunin po natin at ilalabas natin sa context, parang napakasarap na pag-usapan agad, di ba? Sarap nung experience na, totoo bang nagdadagdag ang Lord ng pananampalataya? So, kung titingnan ho natin in context, ito po muna yung ating bibigyan pansin. Kasi minsan, malakas ang temptation kapag tayo po ay nag-aaral ng salita or nakabasa tayo ng mga salita, na tayo ho nadadala para i-apply yung salita doon sa sitwasyong agaran na ating kinalalagyan. Pero dapat to makita ho natin saan maginamit at saan ba ginamit yung pagdagdag ng pananampalataya sa kanila ng Panginoon. So mapapansin natin ang context po ay magmumula rito mula sa talata 1 ng kabanata 17 hanggang dito po sa talatang 10. At makikita ho natin dito, no, sa unang 4 na talata, bago ho yung salita, yung request ng mga alagad, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggalingan niyon. Mabuti pa sa kanya na bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga ito, sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkakasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lalapit sa iyo at sasabihin niyang nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Alam niyo po, nung marinig ito ng mga alagad, yung response agad nila, no? Pagtapos nung 4 na talatang yun, sabi na nila, Lord, increase our faith. Bakit? Kasi alam natin, ang natural sa atin, minsanan, makalawa, makatlo, pwede tayong patawad. Pero kung 7 beses, wow, ibang usapan na yun. Di ho ba? So, mapapansin ho natin dito po na hindi natin, kung ihiwalay lang natin, yung nga, sabi ko nga sa kanila, matitem tayong gamitin. Sabihin lang natin na, Lord, increase my faith. Saan mo naman gagamitin yung increase your faith? Dito ho. Ito pong banggit na ito ng Panginoon sa kanila ay nagbukas sa kanilang isipan. Marahil, nakakailanganin nila yung pananampalatayang galing, no? Galing sa Panginoon. At dito mapapansin natin yung una nating pinakapuntos dito, it applies, yung request nila, it applies to have a faith na may kakayahang magpatawad. Faith to forgive genuinely. Kasi alam natin ng issue ng pagpapatawad, minsan mabigat na issue yan Di ba? So, alam natin kung Panginoon ang pag-uusapan, alam natin napakalawak ng kanyang kahabagan sa atin, lalong-lalo na sa atin. Kaya nga po, dito, kailangan nilang mag-rely sa kapangyarihan ng Diyos.
na idudulot sa kanila para gawin yung pinaka mahirap. Madaling sabihin, magpatawad, patawarin mo na, pero sa totoo lang, sa kalooban, parang ito ay napakahirap. Forgiving others 7 times. Ito ho, actually, mayroong kondisyon. Kung sila po ay lalapit, maging itong ulit man ito, na magsasabing, I repent, we must forgive. We must forgive. Alam nyo, talagang, ewan ko, kung sasabihin nyo, ito ba yung figure of speech? Mas magugulat tayo kung malalaman natin yung parable doon sa Matthew 18, no? Yung parable of the unmerciful servant, na kung saan, di ba, may kwento ron ng Lord, yung isang alipin na nagkautang sa kanyang Panginoon ng milyon-milyon. Di ba? Milyon-milyon yung inutangan, pero mapansin natin, nagmakaawa siya sa Panginoon niya. Sabi niya, patawarin niyo po ako. No? Kasi sentensyado siya na kailangan ikulong hanggang sa mabayaran niya huling sentimo. Nahabag yung Panginoon niya. At siya po'y pinatawad. Matapos nung pagkakataong yun, nakita niya yung kanyang kasamang alipin na nagkautang din sa kanya. Sinunggaban niya ho yung kapwa niya alipin na may utang sa kanya. At pagkatapos pinagbabayad, nagmakaawa din yung yung kapwa alipin niya na magbabayad din. Na siya muna'y patawarin. Ano ang ginawa ho nung pinatawad sa milyon-milyon niyang utang? Pinabilanggo ho yung kapwa niya alipin, at hanggang sa makabayad sa kahuli-hulihang salapi ng kanyang utang. So mapapansin ho natin dito na nang malaman at dahil nakarating sa kaalaman ng kanyang Panginoon yung ginawa niya, alam niyo ho, sinabihan siya, binigyan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, ikaw, nagkautang ka rin sa akin, mas malaki pa. Pero ikaw, pinatawad kita. So anong nangyari? Doon sa taong pinatawad at hindi naman nagpatawad sa iba, siya ho'y pinabilanggo. At sa kanyang pagkakabilanggo, siya ho'y pinagbayad ng kaukulang pagbabayad doon sa kanyang nakutang. So mapapansin natin, doon ho binanggit din ng Panginoon dito sa Matthew 18, yung pagbabanggit na, Lord, sabi ni Pedro, makailang ulit ko po bang patatawarin ng aking kapatid? Makapito po ba? Alam mo, ang sabi ng Panginoon, 70 times 7. Okay. Ibig sabihin, magpapatawad ka sa isang tao ng 490 ulit pag nagkasala ito sa iyo sa loob ng isang araw. May tao ba talagang nagkakasala ng lahat? Hindi ko ba? Ang intention ng Lord, magpatawad tayo nang wala pong katapusan. Pagpapatawad, yung gayong pagpapatawad, talaga namang kakailanganin natin yung tinatawag na laki ng pananampalataya. Di ba? Ngayon natin maintindihan yung punto na kung minsan tayo po magkakaroon ng mga ganitong kalagayan. Madaling sabihin, pinatatawad kita, pero tandaan natin yung punto ng pagpapatawad dito. Sabi ho ng Panginoon dito sa Matthew 18, labas muna tayo sandali, quote ko lang yung sinabi. So also, my heavenly Father will do every one of you if you forgive your brother and sister from your heart. Ang papatawad hindi lang basta sinabi ng ating mga labi, kundi kinakailangan ito ay magmula sa puso. Mula sa puso, hindi sa muso. Kailangan ng pagpapatawad gayon. No? At of course,
binabalaan din ng Lord yung magiging dahilan tayo ng pagkakasala. Marahil yan, no? Na tayo'y mangangailangan din ng pananampalataya. Greater faith. Faith na malakas. Faith na nag-i-increase. Upang tayo'y maging aware palagi. Hindi tayo maging cause ng pagkakasala ng ating kapwa. Dahil mabigat po ang parusa. Mabigat po yung nakaambang parusa rito. Meron nga nagtanong sabi nga, how if kung yung tao na hindi nagsisi, patatawarin ko ba? Or if we give those people na nagkasala sa atin pero hindi sila nagsisisi. Sabi nga, even if hindi na maayos yung relationship, hindi na maayos yung ating kalagayan sa tao, meron tayong tinatawag na yung pagmimiti sa kalooban natin, pwede tayo magpapatawad. Magpapatawad tayo in a sense na kahit na hindi ma-restore yung relationship because no common mind is arrived, walang naging ayos na kaisipan, and still choose to forgive those who sin against us. Hintayin natin yung Diyos na siyang mag-ayos sa buhay niya, maayos yung relasyon niya sa Panginoon. Ang kinakailangan lamang po ay magmula ito sa ating puso. Minsan tayo po minsan parang pinalalampas na lang natin. Pag nakasanayan mo kasi yung minsan may nagkasala, parang pinalalampas mo, minsan hindi ka na nagiging aware na yung tao hindi mo na natutunan. Ang sabi kasi ng Panginoon, pag nagkasala sa inyo, sawayin nyo. Pag nakanig sa saway, yun, magiging maayos. Pero kung hindi makinig sa saway, yun nga yung sinabi natin kanina, at hindi siya naghingi ng tawad. Naalala ko yung principles, di ba? Ituro ng Panginoon yan sa Matthew 16, I think, 18, na kung saan doon din binanggit yung pag nagkasala ang kapatid mo, puntahan mo, pag hindi nakinig, magsama ka, pag hindi pa rin nakinig na may kasama ka, sama mo na. At pagkatapos nun, tsaka kayo gumawa ng desisyon kung hindi pa rin makinig. So, ang pinakalayunin natin is to restore, ayos. At yun nga, ang pinakamahirap nga dyan, sa ating pananampalataya, we need such great faith or such increase of faith para maayos yung mga bagay. Kasi minsan parang we tend to forget na lang ng walang pag-aayos. Now, after nito, ngayon nagsalita na sila, Lord, increase our faith. Pagsabi ng Panginoon dun sa ideya na increase our faith, meron siyang binanggit dito. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa at sasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro na magbunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Take note, gaano kalaki. Positive si Lord. Pag binanggit niyang sinlaki ng buto ng mustasa. At tanong, gaano ba kalaki buto ng mustasa? Nakita naman kayo ng buto ng mustasa? Parang lang yun, tuldok ng ballpen. May ballpen, tuldok nyo sa papel. Ganun lang kalaki, halos yung buto ng mustasa. At pagkatapos, positive na ginamit ng Lord, kasinlaki. Hindi binanggit yung kasinliit Kasinlaki ng buto ng mustasa. Masasabi ninyo sa puno ng sikamoro. Alam niyo ba yung sikamoro? Ang sikamoro ay tinawag na mulberry tree. Alam niyo yung bunga na kulay
berde, pagkatapos nagiging pula at yung hinog ng kulay violet. Eh, healthy, ano yun? At napag-alaman ko rin, ang mulberry tree ay umaabot hanggang 600 taon. Intact yung ugat ng puno sa lupa. Anong sinasabi? Maring kung isipin natin, parang God is suggesting power kasi little faith like mustard seed can uproot a mulberry tree and grown and planted in the sea, diba? Parang gano'n yung puntuho natin dito. Pero kung iuugnay din po natin ito sa kalagayan na may taong nagkasala sa atin na maaaring matagal ng panahon nagkasala sa atin. At minsan parang hindi natin kayang ibigay yung pagpapatawad. Kasi minsan may alam ako mga kwento yung hindi pagiging magpatawad, nakamatayan na niya. Kasi muna, nung height nung problema, nag-confess na siya. Kahit pumatay ka pa, hindi ka matatawaran. Minsan yun nakakatakot. Kasi kinonfess na natin yun. What we confess, alam naman natin, di ba? Lalo na kung galing to sa puso. Lalo na kung ito, alam niyo yung mga sumpa-sumpa, minsan natalab yan pagkagaling sa puso. Lalo na yung nasaktan mo, na lagyan mo ng hindi maganda. Di ba? Pero, yun nga sinabi ng Lord, magkaroon lang tayo ng pananampalatayang sinlaki ng butil o buto ng mustasa. Kaya hong bunutin yung tinatawag na mulberry o yung bundok, yung puno ng sikamoro. Sikamoro ito yung yung inakyatan ni Sakeo, no? Para kasi yung puno na yan, nakita ko dun sa picture sa sabi ni Google, yung puno parang tinuwis na puno parang gano'n parang matibay na matibay. At yun nga, kung iugnay natin yun doon, kahit na gaano pa marahil katagal yung ating mga dalang naging pagkakasala ng ibang tao, o maaring yung tao nagkasala sa atin, vice versa naman yan Di ba? Vice versa. May mga tao nakagawa sa atin, may sala sa atin, at may mga tao talaga nagkasala naman tayo. So, pinakikita dyan yung kakayahan natin, yung lakas na nagmumula sa Panginoon na kakailanganin natin para i-express, ipahayag, di ba? Mabubunot na yan. Parang di ba? Parang may kahalintulad dito dun sa kasabihan patawarin mo na ako sa sala ko, alimutan mo na yan. Di ba? Parang ganon. It was almost like the saying, though someone may got hurt long time ago, hayaan natin yung Diyos. Let God uproot it to your earthly heart. Yun yung sa ating pusong makalaman. And be planted to the sea of forgetfulness. Minsan yung parang gano'n, kalimutan mo na yan. Minsan naman, nalimot mo na yan. Kaya binaon ko na yan sa dagat ng limot. Hindi ko na iaalala. So, tingnan natin maraming alam nyo itong issue dito parang ganun lang pero deadly pala kasi isipin mo ikaw yung maging cause ng kasalanan, ang sentensya sa iyo bitinan ng gilingang bato. Bakit? At itatapon daw sa dagat. Ang tanong lang yan makakalulutang ka ba? Kung ikaw'y talian ng gilingang bato sa leeg, lulutang ka pa kaya noon kapag ikaw'y hinagis ng dagat. So, ang sentensya talaga, ganun, kamatayan din. So, ingat tayo dahil alam natin na tayo itong kakailanganin natin
natin, faith to experience the power of God. No? Pananampalatayang upang maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Maaring ito ay sa isip natin, it is much complicated. But yun na nga sinasabi nga natin, hindi naman inaapila ng bawat pagpapatawad maaayos eh. Yan lang ilagay natin sa isip natin. Hindi lahat ng pagpapatawad maibabalik yung nasirang relasyon. Maganda yung nag-express tayo niya kasi hindi ko maganda na ito ay kamamatayan. Sasabihin natin, kaya ko siya, mahala siya sa mga. So again, nakita ho natin dito, no? Binanggit ng Panginoon yung pananampalataya na magkaroon lang sila ng meron magagawa ito malaking bagay because yung faith na yan is connected dun sa power. So, yan po. Yung una ho natin, balikan natin yung una natin, faith to forgive genuinely. Rely doon sa kapangyarihan ng Diyos sa mahirap na gawain at pagkatao. Tapos, faith to experience the power of God. And then, lastly na kaagad, faith to serve God without any reservation. Dito parang makikita natin paano to, parang bakit masingit. Sabi rito, sa verse 7 to 10, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan nyo ba siya agad upang kumain? Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ano ang koneksyon ng salitang ito dito sa ating pinag-uusapan? Alam natin na tayong lahat ay naglilingkod. Alam niyo, sa paglilingkod sa Panginoon, may mga prinsipyo po tayong dapat ilalanin. Maaaring maging paman tayo maglilingkod sa Panginoon. At marahil kung hindi natin ito makikita, parang lalabas na ang Diyos may utang na loob sa atin. Di ba? O Lord, may utang na loob ka sa akin, naglingkod ako sa iyo. O Lord, ginawa ko yan, utang na loob ka sa akin. Hindi ho ganun. Dapat nating makita na sa ating ginagawang paglilingkod o paglilingkod sa Diyos, isipin natin itong mga sumusunod na prinsipyo na tayo naglilingkod sa Panginoon dahil ito ay rebeleyong ibinigay. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos kung hindi niya tayo. Dahil parang sinabi natin, basta sinabi ko one day, diba? Gusto ko mag-serve. Bakit ka nag-serve? Anong dyan? Bakit ka nag-serve? Kasi may mga bagay na ginawa ang Diyos sa buhay. May ginawa. Kaloobin niya tayo marahil ng kabatiran kung sino siya. Ano siya. Pangalawa, naglilingkod tayo sa Diyos hindi para mag-ipon ng merito. Not just to earn merit. Hindi. We serve Him not to earn merit. Just to earn. Not to earn merit. Minsan parang madaling malaki.
pinag-aralan natin na kalagayan na tingnan natin ang limang prayer. Pangatlo, we serve Him but do not expecting any appreciation from our Master. Tandaan natin, parang napaka-rude ng Master, no? Ng Panginoon niya. Tandaan nyo, ito ay noon pa nangyari. Pre-Christian culture. Noon kasi parang ang tingin ng mga amo noon sa kanilang mga alipin parang kagamitan. Yung kagamitan na they can use anything anytime they want, no? They can use their servant anytime they want. Kahit na anong gawin nila, kahit na ipagawa nila, kahit na ano pang gawin nito, kahit anong iutos, hindi yan magrereklamo at hindi rin yan mag-expect ng salamat mula sa kanyang amo. Bakit? Kasi yung mga alipin nung araw, lalo na yung tinatawag na bad servant, yung iba niyan may hikaw sa ilong. Tanda na sila ay binili o tinubos mula dun sa merchant at sila ngayon ay isa ng kasangkapan. So, wala silang palag kahit galing sila sa sa pag-aararo, galing sila sa pag-alaga ng tupa, no? Uutusan sila, sige, sunod lang. Alam mo yung ideya nung faith to serve God without any reservation. Alam nyo, madali di ba? Madaling magtrabaho. Bakit? Ba't ka nagtatrabaho? Kasi gusto mong kumita. Kahit na labag na sa kalooban mo minsan yung pinagagawa ng amo mo, ginagawa mo dahil meron kang inaasahang sako. Minsan ganyan yung mga nangyayari. Compromise will happen in every company, every workplace, no? Lalo na kung magiging amo mo walang takot sa Diyos. No? So again, pinakikita yung tuntong ito sa ganitong kalagayan. Pang-apat, we serve Him because of owing so much for what He has done for us. Totoo ba to? Na tayo'y may malaking pagkakautang sa Diyos? Ha? Totoo po na tayo po ay may malaking pagkakautang sa Diyos. No? Iniisip na natin ito, no, sa kalagayan na kung paano ito kinuwento. Of course, kung ang thinker ay 21st century, yung 21st century na mga katulong marunong pa sa kanilang Panginoon. Minsan inuutusan pa nila yung kanilang amo. Sir, eto hong dapat. No? Noon, hindi nila po pwedeng i-urge yung kanilang kalooban, hindi nila po pwedeng i-urge yung kanilang demands. Ang kailangan lang nila ay sumunod. Pagkatapos na gawin yung lahat ng bagay, ano sabi? Naglilingkod tayo dahil sa ito ang katungkulan natin at ito ang tawag sa atin. Ano po yun? Tayo po ay mga walang kabuluhan. Papayag yan. Walang kabuluhang alipin. See, nakita po natin dito na kung titingnan nga natin ito, parang parang pinipicture ng Lord yung pagmi-ministry. Di ba? Sa ministry, parang pag-aararo rin ito sa pagmi-ministry. Tama? Nagbubungkal tayo ng lupa. Tinitil natin yung land, no? Para pagtaniman ng binhi. Yung yun namang pag-aalaga ng tupa, isa pa rin. Di ba? No? Coming from a pastoral ministry, no? Anong ibig sabihin nito? Tayo ho ay patuloy na maglilingkod.
Dahil sa ganyang kalagayan, kakailanganin po natin talaga na patuloy tayong palaguin ang kapananampalataya. I-increase yung ating faith. Let our God supply the needs para mapalakas po tayo sa pananampalataya. Tandaan ho natin ang ating ang ine-expect sa atin ng Panginoon. Of course, naniniwala naman po ako na dito sa lupa, hindi ito yung proper venue for us to receive the rewards that comes from our Lord. Ang proper venue niyan is that the Lord Himself make a day of judgment. He prepare a day where all of His servants will face Him face to face, at para harapin natin siya at tanggapin natin. No? Tayo ay gumagawa sa Diyos. Tandaan natin yan. Gumagawa tayo sa Diyos. Hindi natin dapat isuko. Maaari siguro, kung titingnan din natin ito sa isang banda, maaaring may mga tao na hindi ino-acknowledge yung ating mga sacrifices, yung ating service kay Lord. Ang importante ko kasi dito, Diyos yung nakakaalam. Kaya nga maraming salita ang Panginoon sa paglilingkod. Maaari yung paglilingkod, magawin natin ito sa sikreto, gawin natin ito para sa Kanya lang, gawin natin ito ng lihim dahil ang Diyos na hindi nakikita ay nakakakita ng ating mga ginagawa. Kaya siguro sa ating kalagayan ngayon, medyo tayo po ay medyo napigilan ng sitwasyon. Na-stop tayo dun sa ating ginagawa sa buhay. Huwag tayo malungkot dahil darating yung time, nagkakaroon nga ng development na general, modified. So, siguro kapag na-live na ito, ito na ma-maximize natin. Even in the new normal, ating kong gagawin na masikap ang ating. So, therefore, sa ating mong ginagawa na paglilingkod ngayon sa Panginoon, no? Sa ating pagtugon sa kapwa, huwag tayong magtanim ng sama ng loob. Even, sapat na yun, Joseph. Sapat na yung pananampalatayang ibinibigay niya sa atin para makapagpatuloy. Kasi dyan tayo tinawag na Diyos. So, kailangan nating dumipende sa Diyos, ano ang aspeto ng ating mga ginagawa sa buhay. Huwag nating hayaan na tayo ho ay mapigilan. Pagkos sa lahat ng ating gagawin, hilingin natin lagi sa Lord, Lord, increase my faith. Dahil meron tayong may kwentro dahilan para mo tayo. Yun na, kung ang nais ng Diyos sa atin maging kapakipakinabang, maging aktibo, tandaan nyo, Diablo, ayaw niya yan. Dahil alam ng Diablo, ang puso ng Diyos. Alam ni Satanas ang puso ng Diyos. Kasi kapag naging matapat tayo sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na mag-iingat sa atin. Of course, ang kaligtasan ay biyayang kaloob niya sa atin. Tayong lahat pinagkalooban niya. At ang maganda sa Diyos, hindi lang kaligtasan ang pinagkalooban. Ibinigyan mo niya kahit makapag-impo ng anumang bagay na mapasa atin. Kaya isipin natin lagi na tayong lahat ay gumaganap lamang ng kailangan maging maliwanag sa atin yung we are chosen, we are created by God just for Him alone, just for His
Glory alone. Yun lang ang isipin natin. Huwag na nating lagyan ng kung ano-ano pang mga kaisipan yung naisip. Gusto ng Diyos kasi yung mga anak niya magtiwala sa Kanya. Tayo magtiwala sa Kanya. Kaya nga kailangan natin, no? Siguro kung ilalabas na natin yung Lord, increase my faith, parang pwede na nating dalhin yan dun sa mga bagay na po pwede nating gawin. Sa mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos, part ng Kanyang privilege. Tandaan natin, no? Maaring sa atin, may mga nagagawa na tayo sa Diyos na nakakalimutan natin. No? Maaring sa dami na ng mga ginawa natin, minsan nakalimutan ko na pala yung ginawa kong gano'n. Ano? Pero sa Diyos, tandaan nyo, always remember, everything we do is listed on His books. Lahat ng yan, nakalista yan. Wala pong bagay kung tayo'y malilimutin. Tandaan natin ang Diyos, hindi malilimutin. Hindi niya kakalimutan yung mga kabutihang ginawa natin. Kaya nga, unawain natin itong salita ng mga prayer. Sabihin na natin, plead, prayer, request mula sa Panginoon. Sabi na, Lord, increase our faith. It is then maybe this is not a maybe. Ito ho yung purposeful na dapat na maging desire natin. Lord, increase my faith. Amen. Kapag ganito marahil yung ating kalagayan sa aming kaibigan, yung mga bagay na maaring hindi pa natin nakikita sa buong buhay natin, bagay na hindi natin na-experience sa buong buhay natin, gagawin ng Diyos. Amen. So, increase our faith. Lagi yan mayroong paggagamitan yan. Paglilingkod sa Panginoon, pagiging stable natin sa harapan niya, sa ating paglilingkod sa Kanya, pag-i-extend natin grace and mercy sa ating kapwa. May paggagamitan lagi. At dito, hindi naman na parang tinitingnan mo, parang hindi extravagant yung dating. Parang ni-narrow down ni Lord yung paggamit. Bakit ka mo? Isipin mo, gaano pa kaya yung malaking pananampalataya kung sa pasinlaki ng buto? Diba? So, pinakikita lang na sa atin ng Panginoon. No matter how little or tiny your faith, as long as it is intended praise God, then expect something big to be when we apply that tiny faith like a mustard seed. So, ngayon, naisip ko, marami tayong mga tinatarap na mga impossibility. Alam mo, may mga kababayan po tayo dyan sa aming barangay nagkakagulo. Parang bibigay mo 1,000. Marami hong mga tao. So, tayo po ay iwala lamang sa Panginoon. Natin hayaan na Diyos ay wala sa eksena at lalo na yun. Therefore, the prayer of Christ's disciples, increasing their faith, has something to do
with forgiving others more than we do. And appreciate His miracle working power over mustard seed-like faith, and serving Him out of being indebted for all the things God or He has done. This life is expendable for God's pleasure and glory. Buhay natin tinubos ng Diyos para lang maging gagamit-gamit tayo. Naisipin natin, malago tayo sa pananampalataya, English faith. Yun nga ho, tinatawagan sa ating Diyos at kailangan natin kumilos at sa kalagayan. God bless you all. Pagpalain tayo ng Diyos. Nawa tayong lahat ay magmiti sa anong sitwasyon at kalagayan. Hingin sa Diyos. Gandang mga. Tayo pong lahat ay manalangin sa umagang ito. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin po namin, Ama, ang biyaya na kami ay tulungan, Panginoon, sa buhay na ito. Kakailanganin namin, Panginoon, ang dagdag o pagpapataas ng antas ng ating pananampalataya dahil alam namin, ito ang kailangan. Lalong-lalo na sa mga panahong ito na kami po ay umaraan sa pandemya at nagbabago na, Panginoon, yung mga sitwasyon at kalagayan namin. Tulungan mo po lalo, Panginoon, yung mga kapatiran, yung mga kababayan namin na madaan sa mga mahirapan, sa pangangailangan, sa paghingi, Panginoon, sa inyo. Dalangin namin na ay patuloy na kayo ang pumatangko sa kanila. Hindi nila makita, Panginoon Diyos, yung ikaw lang ang hari na magkakalob ng lahat ng bagay. Hindi lang ang material. Hindi makita nila yung lubos na pangangailangan ng tao. Ito ang mga bagay na espiritual na kailangan namin para malampasan ang pangangailangan. Lord, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga kapatiran namin, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ang gawain po namin sa Payatas, sa Kuwari, sa Barracks. Lord, yung mga kapatiran namin, Panginoon, na dumadaan sa mga pangangailangan, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang pagkilos mo. Hindi namin sila kasama, hindi namin nalalaman kung ano mangyayari sa kanila. Pero Lord, ikaw yung Diyos na nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang kanilang kalagayan, Panginoon Diyos. Dalangin din namin, O Diyos, ang pagkilos mo sa mga ministry namin. Lord, kahit na hindi kami nagsasama-sama, patuloy mo tulungan yung mga ginagawang process, Panginoon, para kahit na sa anong kalagayan, makapag-move on, Panginoon, ng mga ministry, kagaya ng ladies ministry, Panginoon. Tuloy mong pangunahan, Sister Marife, na tulungan, Panginoon, ipag-uwi ng kanyang husband, Panginoon, at tulungan po, Panginoon, given yung pangangailangan. At nilayo niyo po, Panginoon, sa virus, Panginoon, in Jesus' name. And I pray for right direction na bigyan mo, Panginoon, business talaga para sa kanila. Sa dami ng kanyang mga business, Panginoon, nakukonfuse pa rin siya. Kumilos at magbigay ng karunungan sa kanya. Langin din namin, Panginoon, Sister Raquel at kanyang buong pamilya, especially yung kanilang tatay sa abroad, si Brother Mel, kung magpala at kaya mo, Panginoon, i-provide yung pangangailangan, Panginoon, ng kanilang pamilya. Sister Rolina, safety and protection ng family, vision,
Opo, magpala, Panginoon. Sister Lynn, Panginoon. Lynn Mercado, Panginoon, ikaw kumilos. Ah, pray yung pamilya, Panginoon, sa sasama, sobran na nawa po hindi po sila damay, Panginoon, sa pamisalang dumaan. Kanyang dalawang kapatid doon, Panginoon, sa Katubig, sa Barangay Bulao. Ikaw pong kumilos at nahulid. Si Joseph Mercado and family, Leticia Tuma, Panginoon, ikaw kumilos at patuloy mong pagpalain, Panginoon. Si May Agnes, request, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan kung sakali mang papasok na siya, let your divine protection be upon her. At si Melanie, Panginoon, guidance and protection sa kanyang pamilya at pag-iingat kay Marlon. Ayun, babalik na rin sa work, Panginoon, pagpalain mo at ingatan. Guidance and protection sa lahat ng member ng Asher, Sister Susan at si Pidjom, Panginoon, makauwi po sila ng safe, Panginoon, pala at hayaan mo, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo sa pagkakaloob mo ng protection and good health sa family, Panginoon, ni Comet, Panginoon, magpala si Sherry May Jocado, Diana Tagle, protection sa pamilya nila, at De La Rosa family, protection sa pamilya and good health. Si Jennifer Tolentino Ramirez, pag-iingat po sa kanya, isa siyang frontliner sa Canada. Ikaw po mag-ingat at magbigay, Panginoon Diyos, ng kalakasan. Ngayon din, Panginoon, ang salvation ng mga kapatid, Panginoon, ni Sister Weng, Panginoon. And also, we're praying for Pastor Jimmy Bermil sa Karamuan. Ingatan niyo po, Panginoon. I-guide niyo po sila at support, Panginoon, yung kanilang Pioneer Church doon. O po ang kumilos, Panginoon, Pastor Jimmy, sa kanyang asawa na si patuloy mong tulungan yung asawa niya, Panginoon, na kung saan patuloy mong bigyan sila ng biyaya. And also, Lord, this day, Sister May Agnes Rodriguez is celebrating her birthday. Father God, I pray, patuloy mo i-bless ang buhay ni May. O kung patuloy na gumawa sa kanyang buhay, tulungan mo siya palagi. At hayaan mo, Panginoon Diyos, na maranasan niya, Panginoon, ang palagi ang pagkalinga mo, paglago niya sa pananampalataya, and paglago rin, Panginoon Diyos. Help her, Lord, bless her, Father God. At hayaan niyo, Panginoon, whatever her heart's desire, Lord, pray na gagawin niya. Dalangin din, Panginoon, namin yung mga friends namin sa abroad. Patuloy mong pangunahan, Panginoon, lahat ng mga kapatid naming nasa abroad. Sunod din ang live na ito. Lord, ikaw magpala sa kanilang mga buhay. Ililip sila sa karamdaman, even yung kanilang mga pamilya rito. Ingatan niyo po, protektahan niyo po bawat pamilya, Panginoon. So, mag-ingat, Panginoon, kay May, Panginoon, sa May, ingatan mo po, Panginoon. Di man siya nakauwi, Panginoon Diyos, patuloy mong pangunahan, Panginoon, at mag-resume na sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagtatrabaho. Lord, patuloy din ininadalangin sa iyo ang mga adjustment ngayon na nangyayari. Nawa, Panginoon, yung mga kapatid namin magtatrabaho, magbabalik trabaho na. Kayo po, Ama, ang mag-ingat at kayo po mag-provide ng sasakyan ng kanilang means of transportation. Ingatan niyo po at Lord, sa lahat ng mga may negosyo ngayon na parang bumagsak, dalangin namin, Panginoon, ang biyaya mo namin, Panginoon, ay sapat. At alam ko na ikaw magdadagdag ng pananampalataya para sa amin, para makita namin muli yung pag-asa, makita namin, Panginoon Diyos, na kahit sa ganitong sitwasyon, mararanasan namin ang pag-unlad sa buhay. Mararanasan namin, Panginoon Diyos, ang ginhawa, Panginoong nagmumula sa iyo. Kaya
Tulungan niyo po, Lord, lalo na yung mga kaibigan namin, Panginoon Diyos, na karanas, Panginoon Diyos, na may mga namatay na hindi na po nadalaw, Panginoon, namatay na mahal nila sa buhay, Lord. Tulungan dalahin ko si Pastor Tagaro, Panginoon, Leo Tagaro, na kung saan namatay yung kanyang asawa, na kung saan ay isolated sila doon sa lugar ng Bulacan. Panginoon, empower mo po yung pastor na yon, tandang pastor na yon, kung saan Panginoon sa iyo lang umaasa. Alam po, Panginoon, na ikaw ang magpapalakas ng kanyang buo. Ngayong siya ay nag-iisa na lang, tulungan mo po siya at hayaan mo, Panginoon, na makatapos yung kanyang mga. Salamat po din sa lahat ng mga pastor. Ay aking dinadalangin ang lahat ng mga kaibigan ng mga pastor, itong Milos, sa lahat, sa One Body Ministry, sa kapisanan ng mga kapastoran sa Caloocan, ang mga churches na kanilang pinangungunahan. Ikaw pong kumilos, Panginoon. Lord, patuloy pong pangunahan mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga kapastoran, Panginoon. Ikaw pong kumilos, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lord, dalahin ko rin special prayer request na kung saan dinadalahin ko po, Panginoon, ang pananatili ni Brother Anthony sa De La Cruz, sa Papua, sa PNG, kung Pilos, at even yung kanyang pamilya dito. Ingatan mo po, mayroon po sila sa pagtuloy ng pangangapal. Hayaan niyo, Panginoon Diyos, na patuloy mo pong pangunahan yung anak niyang panganay na si Bon, Panginoon, kung saan ay even lahat ng kanyang mga anak, ingatan mo, ikaw, magbigay ng favor sa buhay ng Panginoon. Lord, yung kanyang apo, ang proud lolo, Panginoon, ng kanyang apo. Salamat din sa mga churches, Panginoon, ang Church sa J. Elohim, Panginoon, pangunahan mo. Pangunahan mo si Pastor Elma, pangunahan mo ang Carlos family, si Ara, Panginoon, pamilya dyan, Panginoon, pamilya sa Zaragoza, Lord, yung napapanggit, Panginoon, pamilos ang Pilihan, Brillantes, Panginoon, mga pamilya, Panginoon, na talaga namang nagtitiwala sa iyo. Oo, Ama, umawak sa kanila. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo ang pagkilos mo sa lahat ng pangangailangan, Panginoon Diyos, ng mga na hindi pa naaamin. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyo. Gumagawa kami sa iyo dahil ito ang aming tungkulin. Sumusunod kami sa iyo, Panginoon, dahil ito ay pribileyo mo lamang sa amin. Kami nga po sa iyong harapan. Parang mga alipin, Panginoon, na wala lamang pagmamahal. Pero alam namin, Panginoon, matagpuan ka namin, makilala ka namin. Kami nagtiwala sa iyo bilang Panginoon sa iyo. Binigyan mo ng kabuluhan, direksyon, aming kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain po ang iyong dakilang ngalan. Maghari ka po sa buhay ng mga kapatid. Diyos. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng ito dahil alam natin ito ang Diyos. Tanggapin mo po ang aming kasalanan. Ang aming dalangin